ng ano. Panoodin niyo talaga yun dun. Seryoso. Panoorin niyo talaga yun dun. Nagka-campaign na ako. Let's go Oscars. Sobrang seryoso ang pagkasabi mo. Ikaw na-realize. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Two Talks. Tapos bigla mo yung tired stuff lagi. Kasi di alam kung sino magsasalita. Ayun, so kakatapos lang ng Oscars 2 weeks ago. 2 weeks ago ba? Hindi, like, kailan ba? No, Monday. Monday lang. So 1 Monday. week ago pa lang? Wala pang 1 week. Few days ago pa. What? Weh? Ba't parang tagal na sa isip ko? Ba't ang tagal na sa isip ko? Oo nga, no? Parang... Okay. Ay. Pero i-release to 1 week ago na. Okay. Ay, oo. Sabagay. Sabagay. Okay, so ano pong gagawin natin ngayon? Although we're a bit later than, what YouTubers should have done. Diba? Kasi dapat pag-alas ng Oscars, May dapat may reaction reaction agad. Pero tayo, wala lang. Chill lang. Nonchalant. So, where should we start sa Oscar discussion natin? What did you think about the Oscars pala this year? Kasi like, before pa naman nag-start yung Oscars mismo, parang very predictable na nga. Mostly kung sino mananalo, ganyan. So, parang, kaya lahat gulat dun sa isang category. Yes. Yung Best Actress. So, parang, ako din nagulat. Kahit na alam kong 50-50 yun. Like, it could go either way sa kanilang dalawa. Nagulat pa rin ako. Ako din. Gusto ko din si Emma. Siyempre, gusto ko din naman si Emma. Pero yun nga, sobrang, ewan ko, bakit nakakagulat? Kaya nga eh. Pero alam mo yun, I mean, good for her. Kasi, okay naman, maganda rin naman yung pagkaka-acting niya. Kaya parang I'm not too mad about it. Hindi yung... Kasi alam mo yung mga articles na sinasabi na Lily Gladstone was robbed. Like, that's too far. Ang daming okay sa Twitter lalo. That's, parang kasi hindi na deserve tama. Deserve din naman ni Emma manalo. Deserve ni Emma, deserve ni Lily, deserve ni Sandra. Dapat talaga siya na lang para walang away. Okay, nako, talo lahat. Talo yung dalawang kampo. Sandra sana. Pero sana, yung katulad nga ng sinabi ni Emma Stone dun sa speech niya, parang it's been an honor to do the race with Lily Gladstone and hopefully they can do it together again. Parang, din sinabi ko sa yun, di ba, sa chat, naiyak ako dun. Habang pinapanood ko ulit yung video, naiyak ako dun kasi, oh my God, that's so sweet. And parang, gusto ko makita pa si Lily Gladstone in more. May up na siya, di ba? Upcoming TV project. show? Oo, sa Hulu, yung police. Sana magkaroon siya ulit ng like big film. Manominate siya ulit. Tapos manalo na siya. Sana hindi siya yung ma-typecast na parang she's the Native American, the indigenous actor na ganito. Tapos puro yun na lang yung mga roles niya. Sana hindi ganun. Okay, so that's the actress out of the way. Parang sobrang inaabangan ng mga tao. Pero anong na-feel mo nung nanalo si RTJ sa supporting actor? Wala akong pakialam. I mean, sa category mismo, parang parang, lang, no? Wala na akong doon kasi one, expected na and parang two, sino ba yung mga kalaban niya doon? Si Mark Ruffalo, Ryan Gosling. Well, okay lang kay RTJ. Sa out of the nominees. Bakit ikaw? Okay lang naman sa akin si RDJ. Si RDJ din manalo. Pero sinong ba gusto mo? Pwedeng si Mark Ruffalo or si Ryan Gosling. Gusto ko. I mean, alam ko syempre yung character ni Mark Ruffalo sa Poor Things is comedic. Talaga, like masama yung tao talaga siya doon. Pero gusto ko yung niya kasi yung pagkaka-portray. Like, pero kasi yung dalawa, na ganun siya. Oo nga eh. Yung dalawa, si Ryan tsaka si Mark, more on comedic roles kasi. Kaya yun nga eh. But, din, parang siguro, di ba, bias against the comedy roles, comedy genre, yung mga Academy. Nakagulat lang din na na-nominate pa rin sila. At least na-nominate pa rin. Sila. Okay.
doon tayo sa umpisang-umpisa ng Oscar, si Jimmy Kimmel. What did you think about Okay. him hosting? Nung una, gusto ko yung jokes niya. Like, ang funny pa. Kasi biglang pumasok na yung mga overused jokes na ang haba ng movie na ganito. Ang haba ng movie ng killers. Yung mga ganong jokes pa. Tapos yung drug joke kay yung RDJ. Na parang, okay na nung una Bakit kailangan mo pa? Parang yung kanya, safe. Sobrang safe ng monologue niya. And then parang mga dad jokes lang din. Alam mo yung mga puns, ganun. Okay lang ako doon. Parang light lang. Pero sige lang, okay, this is okay na, boring na, parang ganun. Sabi nga nila na parang since maraming beses na siyang nag-host sa Oscars, baka iniisip niya parang this is just another gig, parang ganun. Baka yun na yung mentality niya na parang hindi na siya masyadong nag-e-effort siguro. Pero it's mostly harmless yung mga jokes niya. Although, yun nga, nasabanggit natin na parang, okay, that's weird. May mga ganong moments lang. Pero maganda rin, nakakatawa din yung mga presenters. May parts, diba? Gusto ko yung Barbenheimer nila. Gusto ko rin yan. Yung sinabi ni Emily na parang there's no competition na daw dahil sa award seasons. Tapos sabi naman ni Ryan Gosling is parang nakisakay lang daw sila sa hype. Pero natatawa ako kasi parang both kinda true. Diba? Kasi iniisip ko rin talaga, hindi naman magkakaganon yung sikat ng Oppenheimer. Although Christopher Nolan, pero hindi siguro ganon yung gross ng film. Nadala din talaga sa Barbenheimer. May impact talaga yung Barbenheimer din. Ayun. Nakakatawa yun. And then another one na nakakatawa, yung sinabi ko sa'yo, uy, Julia, gumanon ako sa'yo sa chat. Kasi kay America Ferrera, tsaka kay yung sa dinosaurs. Okay. Sabi sa Jurassic Park. Ano nga ba yun? Ang dami kasi sinabi nga tungkol sa dinosaur keme itong part na yun. Sabi niya, sabi ni America kay, nakalimutan ko yung pangalan ng comedian. Sabi niya, kunyari, Julia, the dinosaurs aren't real. Okay, sabi niya, America, not you too. They did it for me. They did it for Julia. Yung obsessed sa dinosaurs dito. Tapos, yung yung parang sabi din ng comedian, nakalimutan ko talaga yung pangalan niya. Sabi niya, parang, and then whom have I been sending my tasteful nudes to? Tapos Steven Spielberg, gumanon siya. Tumuro siya sa sarili niya. Yung sa Barbie yun, di ba? Oo, si comedian. Letter K? Basta may K ata. K ata yung first name. Basta siya. Si Weird Barbie. Oo, si Weird Barbie. And gusto ko yung part na yun. And then, gusto ko rin yung part ng si Arnold Schwarzenegger tsaka si Danny DeVito. Okay. Yung Batman. Yung Batman. Although, hindi ko gets. Kasi hindi ko napapanood yun. Pero, like, maganda lang tignan na kahit na yung lumang film is parang nare-recognize kahit na comedic film. Parang siguro yung malakas talaga yung impact sa culture ng film na yun. And then, maganda din na parang, nakisakay din si Batman? Michael Keaton. Nandun siya, diba? Yun nga, nakisakay din siya. Ayun na. Nakakatawa yan. Ay, yung kay Al Pacino. Oh my God! Yun talaga na nahihiya ka na para sa kay Al Pacino. Joke lang. Nagtadakip na ng mukha. Alam mo, paulit ko pinapanood yung what happened? Napanood mo yun? Yung sa huli, nagtanong pa siya. Oo. Natawa doon. Kasi naman, sobrang anticlimactic. Tapos yung pagkakasabi pa niya doon, parang sure ba siya? And my eyes see. Oppenheimer? Parang yes! Yung pa-question pa yung pagkakasabi niya ng Oppenheimer na parang, kahit na alam mo namang Oppenheimer yung mananalo, nagtataka, Oppenheimer ba talaga? Kasi, nakakatakot din kasi nagkamali na sila dati, di ba? Tapos, lalo na si Al Pacino. Baka malabo na yung mata, baka iba na yung nakikita. Ayun, Diyos ko. What happened? Tawa-tawa ka. Wala na sa kanya yung cam. Tapos, narinig mo yung boses. Hindi na rin niya alam. Pero sinabi niya pala, diba, na parang medyo nag-apologize siya
Nakita mo ba yun? Wala. Na sinabi niya, Hindi na Is- pinasabi. di na yung- talaga pinasabi ng mga producers. Pero sabi din ng mga producers, di ba, sabi nila na hindi daw nila na-foresee na ganito yung magiging... Ayun nga kasi, may picture si Al Pacino na umattend pala siya ng rehearsals. Umatin pala ng rehearsal pero hindi mo Nag-rehearse ka pa, sure ka. Sa totoo lang, baka uminom lang siya dun eh. Ayun. Sana hindi na nagawin yun. I mean, ang bilis lang din. Hindi na siya masyado nag-monologue something. Kasi diba Wala parang naman. wala siyang... Natatawa pa nga ako like yung nung nakahiga kasi ako nung binanggit yung name niya. Tapos nagpapadyak-padyak ako. Tapos biglang, So, sana umiga ka na lang. Naku. Nakakatawa talaga yung announcement na yun. Sobrang... ang comedy. Kaya nga eh. Pero sana kahit di ba yun yung dahilan ng mga producers kahit bakit hindi na binanggit yung mga clips yung mga nominated kasi 'di ba throughout the whole show pinapakita naman talaga pero kahit na parang gusto ko pa rin mabanggit. Parang wag niya na ipakita na lang Oo, sa ending na lang. Wag na mag-clip no, parang sabihin na lang the nominees are Oppenheimer, pwede. para lang refresher kasi alam mo yun, parang tsaka may build up. Oo. Hindi Hindi man lang kasi, and the Oscar goes. Oo, man lang. Tapos biglang, and my eyes see. And yung mga to, diba? The eyes, Chico. May si Oppenheimer. Hindi ko gets yun. The Scarface. Kasi hindi ko pa mapanood. Lagi din lumalabas yung picture na yun eh. Tapos yung picture nila sa kotse, tapos yung quote na yun. The eyes, Chico, they never lie. Hindi ko gets si... Ayun, tapos... Ay, yung The Boy and the Heron. Oh, yeah. Yun, another 50-50 na nagulat pa rin ako. Pero na-realize ko, kaya daw pala kasi nga, like, sequel kasi yung Spider-Verse. Tapos hindi siya, like, complete story. Kaya parang mas din talaga yung The Boy and the Heron. Mas prefer nila. Kasi siguro, bitin yung Spider-Verse. Well, okay din. Pero, hindi ko pa rin mag-get sa sarili ko kung bakit. Hindi ko mag-get sa sarili ko kung bakit nila nagugustuhan yung Boy and the Heron. Pero okay lang. I mean, beautiful naman yung film. So, that's fine. And then, kung ito nga talaga yung magiging last ng boy ni Miyazaki, at least, he goes out with a bang. Parang ganun. At least, ganun. Sige. Ano pa yung mga nakakagulat doon? Nagulat ako na yung Godzilla nanalo. Wow. Another 50-50 yan para sa akin. Di ba nahihirapan pa nga tayo? Yun yung pinakahuli naming nilagyan sa predictions, yung VFX. Oo, na parang is it the creator? Kasi ang dami rin napalanunan ng the creator. Or Godzilla na parang yung narrative niya is konti lang yung budget and then parang may tsaka momentum mas pa rin. naging mas accessible daw yung Godzilla sa Hindi ko alam, nabasa ko somewhere na mas parang accessible siya sa like sa Academy members. Okay. Ako kasi sa akin, hindi siya accessible eh. Oo nga. Mas na ba dito yun? Hindi ko nga alam eh. Tinanong mo pala yun. Hindi ko alam. Parang gusto kong panood kasi maganda nga daw talaga. Kaya nga eh. And then, yun daw yung first... Charing speaking. Wait lang mamaya. Joke. Ano to dito? Ano sasabihin ko tuloy? Ipapakita ko TikTok doon mamaya. Tungkol yun. Wait, nakalimutan ko tuloy. Julia naman eh. Sorry. Joke lang. Tungkol saan ba? Godzilla. Godzilla. First Godzilla daw na nanalo ng Oscar yata? Oo. Ang cute nga, di ba? May dala silang may dala silang mga figurines. Pero nakakahiya lang na parang bakit nila yung kina-cut out nila yung speech nila. Ang bastos. Pero kasi matagal na talaga. Mabagal talaga siya magsalita. Inaisip ko, Pero kasi yung laman ng speech niya. Parang ang bastos putulin. Oo nga, yun nga eh. Ang kina-cut out na ng music. And then, ano yun? Naisip ko na sana nag-interpreter na lang siya. Pero maganda rin naman na siya talaga nagsasalita.
Pero naisip ko, oh my God, para matapos Para mo yung natapos. speech mo, sana nag-interpreter ka lang. Kasi naalala ko si Bong Joon-ho. Oo. Magaling din naman yung interpreter. Pero ayun. Pero happy for them. Sana mapanood ko na yung Godzilla Minus Oo 1. Nakapanood ka na ba ng Godzilla? Oo. Ano? Hindi ko yung hindi King of the Monsters ba yun? Hindi ko maalala pero Yung sa Hollywood. sinihan ko pinanood din yun eh. Hollywood. Oo. Parang mga 2018. Mga ganong, hindi ko sure pero mga ganong time. Ayun. Kung sakali, ito yung magiging first ko. Parang ayoko manood ng ibang Godzilla. Parang gusto ko ito yung maging first. Kasi ito lang yung na ririnig kong maganda daw Oo, talaga. Oo. So, Kung ayun. makita yung TikTok. And then, surprising din yung zone of interest na nalo. Ay, oo. Pero, yun nga, like, prediction natin pareho Oppenheimer. Pero, manalo kayo, talaga. go. Okay lang sa akin talaga na manalo yung zone. Oo. Kahit na prediction and baby ko yung Oppenheimer. Baby! Kasi yun ba naman yun? Kala mo hindi problematic yung nangyari dun sa ano eh. Pero yung zone of interest, buti na lang na-recognize nila yung yung sound doon. Kasi, yun nga katulad nga ng sinabi last episode ni Dennis na vital daw talaga yung sound doon sa the zone of interest. Kesa sa Oppenheimer. Although, like, I really love the sound in Oppenheimer. Ayun. Oo. And then, nagulat din ako sa Poor Things na marami sila napalanunan. Oo. Although, Marami rin ako nakita na nag-expect Barbie sa costume. ako din. Tapos, Ako gulat din sila ba? ng Poor Tama Things. Tama ba? Yun ba yung prinidig ko? Pero, Hindi, Poor Things yung pinedict mo. pinedict Pero, ko. madami akong nakikita sa Twitter na akala nila Barbie yung sa costume mananalo. Pero kasi, di ba, nagulat lang ako na Poor Things, kahit na yun siguro yung predict ko. Kasi, walang natanggap masyado yung Barbie. Nagulat lang ako dun. Tsaka yung Poor Things din like sa previous parang awards, Oo, hindi lagi din ganun sila Ay, wala ba? Sige. May wins sila pero yung hindi mo i-expect na hati-hati. aabot ng Oscars na madami, ganun. Okay. Ayun, nagulat ako dun sa Poor Things. Parang, puro yung mga technical, yung mga costume, yung makeup. Akala natin si Maestro, di ba? Tapos, parang yun na lang kasi pupunta sa Maestro. oo nga eh. Pero napunta pa rin sa Poor Things. Di ba sinabi natin na parang, kasi yung Maestro, yun talaga yung pinapakita. Yung bidang dalawa, yung yung forefront yung makeup talaga. And then sa Poor Things, parang more on Willem Dafoe. Supporting character. Supporting Pero characters. yun nga mention ko nung Oo, yun nga eh. Sabi Yun ko- yung minention last sabi ko, episode. kasi parang like mas obvious nga yung makeup niya. Kaso yun nga supporting lang. Pwede pala yun. Pero siya rin si Willem Dafoe yung pinapakita doon, di ba, sa clip ng makeup. Alam ko siya yung pinakita eh. So, ayun. And then, speaking of Maestro na walang nakuhang win, yung Killers of the Flower Moon din, walang nakuhang win. Ayun nga, I like, pang ilang Oscars na to na umuwi si Martin na walang panalo. Naka-isang Oscar pa lang siya, no? Saan nga ba yun? Sa The Departed. Okay. Tama ba? Ang pagkakaalala ko sa The Departed. Ayun. Tapos, Puro nominations. sinasabi nila na si Billie Eilish daw, dalawa na yung Oscar. Tapos siya lang isa pa. Talo pa siya. Siya ni Billie Eilish. Ay, nako. Naisip ko nga eh. Hindi. Ayoko lang. Hindi, naisip ko lang na parang mas mahirap talaga yung trabaho ni Martin kaysa kay Billie. Okay. Pero sana kasi natatakot ako kasi matanda na siya. Kaya nga eh. Sana before Before merong season, may film na madami siyang mapalanunan. Oh my God. Sana yung may movie na mas sweep niya. Although that might be like wishful thinking. Pero sana. Ay. Sana may ganun. Once lang. Speaking of dead. Ang weird nung In Memoriam. Kasi may sumasayaw sa stage. Gusto mo sa'yo ba? Oo, may mga nagbabalay yung mga Hindi ko contemporary dance. nakafocus ako. Ay, oo. Parang,
ano ba pinapanood natin dito? Kasi parang nadidistract ako sa dance. Ay, ayun pa. Speaking of distraction. Hindi man distraction talaga, pero yung energy, di ba yung emotions natin? Sabi ko, ano ba to? Roller coaster? Kasi may malungkot na parang sasabihin or, ayun nga, like Yung yung very serious Oo, topics. like yun nanalo yung zone, nag-speech sila about sa Palestine. Oo. Tapos yung next doon biglang, uy, lapit na I'm just kidding. Kaya nga, tapos meron isa rin. Sa Mariupol ba yun? Basta seryoso din yung speech ng winner. Tapos biglang naging Barbenheimer. Parang, what the? Parang, sad na ako. Parang seryoso ko. Biglang, ano ba ito nararamdaman ko? Tama ba? Parang nagigil ka ko. Parang okay, okay pa din na ba maging masaya? Okay nga ano ba yan? Bakit ganun yung pagkakaano? Balance. Oo, Diyos ko. Parang, yung pag-flip ng switch, parang, talaga, nakaka-windang, nakaka-whiplash. Ayun. Ito talaga. Uy, speaking of yung sa zone of interest, ang dami palang yung sa Oscar YouTube channel nila. Hindi pa rin linalabas yung speech niya dun. Or yung backstage interview, ganun. Parang, lahat daw as of nakapost this, na, siya lang, yung kanila lang daw wala na. So, ayun. Pero, bakit kaya sobrang kasing Jewish ng Hollywood no? Parang, di ba? Pag mag-speak out ka against, yung Holocaust or yung genocide na nangyayari ngayon, nabablacklist ka. Parang sobrang powerful ng Israel sa Amerika. Pero kahit na yung like civilians or yung normal people is ayaw sa IDF or sa pamamahala ng Israel and America, yung pagkakampi ng Amerika sa Israel. Pero sobrang evident pa rin ng sa Hollywood na parang ang weird. Kasi 'di ba nga sa TikTok daw gusto nang i-ban ng Amerika yung TikTok. Dahil nga siguro, because nila of sa part na yun, iban yung TikTok. Na pa nga daw iban yung TikTok kaysa sa guns. Kaya nga na parang kaya ayun nga, tapos pinakita dun yung mga hashtags is mas mataas talaga, sobrang taas ng mas kampi sa Gaza, sa Palestine. Pero sobrang powerful pa rin ng ng mga tao sa Hollywood when it comes to like yung pagkampi sa Israel. Parang buti na lang din. Kaya nga buti na lang nag-speak up si Jonathan Glazer. Doon talaga. Parang, oh my God, thank God na kasi yun naman talaga yung message ng film na parang ganun din yung nangyayari ngayon dito in our current political situation. Political situation. Tama ba? Okay. Okay. At saka si ethical Mark Ruffalo. Si Mark Ruffalo, pero yun lang yung video na nakita ko sa kanya. Yun nga walang, di ba, may kinausap siya ng interview. Pero walang naka-post na video nga doon. Yun nga parang sinasabi na parang fun or something lang yung may video sa kanya, di ba? Naglalakad lang siya. Sige. Sabi nga na, what if si Mark Ruffalo daw yung nanalo? Yun nga, baka daw kasama din sa kung bakit hindi siya binibigyan. Kasi vocal nga siya sa ganong... Hindi siya binibigyan? Like, ng roles? Baka, baka kaya ayaw din siya paakitin sa stage. Like, manalo or... Kasi vocal siya sa ganon nga daw. Pero buti naman si Mark Ruffalo, hindi naman siya, wala tayong nababalitaan na blacklist siya or something, di ba? Pero sobrang na din kasi siguro nung career niya. Yun nga. Kaya yung nasa mga... ganung point na siya na he can do whatever he wants, siguro. And then, buti na lang ginagamit niya yun sa mabuti. So, yung mga celebrities na hindi naman nagsasalita about that, yung mga untouchable na talaga. Yung mga yeah. Yung mga kasi veterans like, na... Sila di ba? Yung sa Scream. Like, hindi pa ganun ka stable yung career Melissa. niya. Pero, yun. Pero nag-speak out pa siya. Si Hunter. Di ba? Pero wala naman nangyari sa kanya. Wala naman tayong nabalitaan na na blacklist siya or something. Sabagay, kasi may film pa nga siya kay Yorgo. Di ba? Na parang okay. Si Rene Rapp recently lang. Talaga? Parang kanina, may nakita akong video, siya. Oh, really? Okay, that's good. That's nice. Yun. So, parang weird lang. And then,
Marami din nag-point out na yung pin ni Billie Eilish, Nawala daw nawala sa na daw performance. sa ano, parang, bakit daw niya bakit pa kailangan alisin yun? Parang gano'n. Oo nga, pero hindi naman need alisin or pinaalis sa kanya. Pero Pero pinaalis sa kanya. Pero why? You're Billie Eilish, 'di ba? Na parang kahit na sobrang sikat mo, ang daming magde-defend sa'yo kung mangyari man na i-blacklist ka. Pero I don't think may magba-blacklist sa kanya kasi parang very, ano na siya, parang Tsaka yung father niya. father niya. I mean, di ba yung father niya? Like music, keme-keme. Nandun ba? Influential ba yung father niya? Kasi alam ko inaasar siya ng Nepo Baby dati. Hindi ko alam. Hindi ko sure pero yung nakikita ko dati, parang inaasar siya na gano'n. Kasi nga like, may kaya naman yung family niya. Tas, ayun. Yun naman pala eh. So, why would you parang remove the pin? Si nga, di balik si Milo. Si Milo siya, si Swan yun, Arnold. di ba? Oo, si Swan. Like siya, bata-bata pa, nakaganon. As in Palestine pin talaga, hindi yung Artist for Change or something. Ang cute Artist nga for, nila ano pala? Artist Ceasefire. Oo. Ayun, ang cute nila. Si Swan Arnold, tsaka si... Di ko rin alam, sa Milo din. Yung Oscar, yung after party, silang dalawa yung magkasama. Cute. Kaya samahan lang siya ni hot lawyer. Parang ang weird ng friendship. Parang workplace friendship daw yun. Sobrang layo nun. Sobrang layo ng gap. Ang cute nun. And then si Messi. Ano pala yun? Pre-tape pala yun. Dapat di na pinakita na pre-tape. Kaya nga may backstage footage. Pero ang weird siguro nun pag ginawa talaga yun in the actual Kasi 'di ba yung lalaki na naghahawak ng sa ilalim siya ng pero gusto ko kahit ganun lang trabaho ko, pwede na ako. At least Kasi Hollywood. Yun sa likod niya, ano yun? Mga artist, mga extra ba yun? Hindi ko Or alam. pinapunta mga Hollywood keme talaga yun. Ayun. And then, yun nga, as expected, si Oppenheimer yung nanalo. Si Cillian Murphy nanalo as expected. And sinabi niya din sa sa speech niya, parang for better or for worse, we're living in Oppenheimer's world, so I dedicate this award to the peacemakers of the world. Parang ganun. Wow! Kabisado. Peacemaker lang naalala ko. Basta gayon, dedicate daw. Parang, that's nice. Yun lang masasabi, that's nice. Pinanood ko ulit. My God. Ayun. Buti na lang na-recognize siya sa parang sa movie na linilid niya. Di ba sinabi mo rin na tinanong mo ako kahapon na ano ba yung ano yung pinakagusto mong movie ni Cillian outside Dark Knight, Inception, Oppenheimer. Sabi ko, wala na. Tinanggal mo na yung Tinanggal mo na lahat ng maganda. Pero kasi, ang hirap talaga mamili ng Cillian Murphy movies. Kasi gusto ko i-try sana, like, na ibang, Cillian. Pero ang hirap kasi. Pero yun nga, sabi ko, diba, parang wala akong energy mag-thirst watch. Kaya, ang hirap talaga. Ang hirap ng buhay na ganito. Na fan ka ng isang artista. Tapos yung movies niya. Na-feel ka yan kay, like, kasi diba yung kay Al Pacino nga. Like, may mga magaganda pa siya naman. Like, Dog Day, Afternoon, ganyan. Pero yung mga iba, as in, hit or miss talaga. Parang pinapan ko, buti na lang, nandyan siya. Pang ano na lang yun, pang trabaho na lang. Ewan ko din, bakit, at least employed. Bakit, parang yun lang ba yung na-offer sa kanya? Parang kilala naman siya. Tapos, he's just, vibing. O nga pala si Liam Neeson. Liam Neeson yun, di ba? Sa Taken. Andun siya sa pinanood ko sa Breakfast on Pluto. Nagulat ako, what the fuck? Nandito siya. Bakit nandito to? Ayun, parang ganun vibe. Parang, wala ka naman pera. Parang ganun. Pero marami kasi naganda sa Breakfast on Pluto. Ako lang yung minority. Ayun. What did you think about the testimonials, sa actor testimonials? Yung parang format yung na yun. Yung format. Ay, okay lang sa akin kasi yung lang naman, like yung actors, actresses lang naman meron, di ba? So, okay lang siya sa akin. Tsaka, ang
ganda pakinggan nung pagka-personal na kilala nila yung pinagsasalitaan nila. Pag Kasi may personal. talaga, parang may connection talaga. So may nasasabi siya na, uy, trivia, fun facts. Parang ganun yung dating sa akin. Uy, ganun pala siya. Pero may mga times na alam mong hindi naman sila talaga close. Na parang nag-aano lang sila sa... Parang nag-ready talaga siya. Nag-aano lang sila, nagbabasa lang sila sa teleprompter. Na parang, this feels so parang, alam mo yung mga sinasabi nila Parang sa parang... Hunger Games, yung Catching Fire, yung... Ay, sorry. Sa Mockingjay. Ay, hindi sa Catching Fire nga. Catching Fire. Oo. Yung put down the cards. Oo, yung nag-iikot Nabasa sila. lang sila. Nagtutour sila. Panem today, panem tomorrow. Parang ganun lang. Pero kasi para sa akin, ang weird lang na sobrang nilang binibigyang halaga yung mga artista. Although, maganda, I mean, malaki naman yung contribution nila sa film, pero sobrang papahaba sobra yung award show na parang, okay, let's get on with it. Sana, na lang, yung clips na lang, parang katulad ng dati. Para mas mabilis, and then nakikita mo naman yung performance nila. Mas gusto ko yung clips yung pinapakita. Like si Paloma Diamond. Wala, hindi ko gets yun. Diba? Kita ko din sa'yo mamaya. Lagi ko nakikita yung mukha niya na parang Pakita Oscar, ko sa'yo. ano daw. Pakita ko sa'yo. Pero never ko talaga, and hindi ko naisip May bago na... kasi may update this year din. Si Paloma Diamond. Sino ba yun? Hindi, meron kasing gumawa ng skit dati. Siya yung yung usual announcement ng Oscars for Best Actress, yung 5 nominees. Meron yung guy sa skit na yun, like nagda-dress up siya ng iba. Tapos siya yung actress. Gumawa siya ng name. Tapos, di ba may clips nga na pinapakita ka na actress? May mga ganun din siyang gawa. So, parang naging joke yun na dapat si Paloma Diamond yung panalo. Ganyan. Tapos may update ulit siya this year na nag-release ulit siya ng ganun. So, nominated ulit si Paloma Diamond. Okay. So, parang may mga actress, tapos Gumagawa kasama si Paloma. Oo. Hindi ko makikita yun. Kaya every time na parang lagi maglalabas yun sa Twitter, hindi ko talaga gets. Ganun. So, ayun. And then, di ba sinabi mo yun na parang, kung ako yung actor dito, ano yun? Laking-laki na siguro ng ulo ko dito. Kasi, ang dami lang sinasabi sa'yo, tapos sa'yo yung focus. Oo Ang daming tao, tapos, pinapraise ka lang. Oo nga, parang, yung praise din na parang, personal na parang kasama ba to sa sa talent ko as an actor. Parang ganun yung feels para sa akin. Parang sana next gets ko na yung mga sinasabi nila parang I'm not a fan of this format. Parang hindi ko kasi hindi ko pinapanood yung Oscars dati nung like sobrang tagal na daw. Okay. Nung ganito yung format. Ayun. So gets ko na kung bakit hindi nila gusto. So ayun. Parang weird lang din na parang yung cinematography, ang ganda rin. Nakalimutan ko na. Sa Oppenheimer yun parang ang ganda ng cinematography. Ang talented ng cinematographer. Pero yung mga yun, parang wala man lang testimonial na parang ang bait mong tao. Parang award mo. Parang ganun lang. Pero yung mga artista, puring-puri. Sila talaga, ang tawag doon, celebrity bias? Hindi ko maalala. Basta yun. Yung parang yun nga, masyado tayong sa siguro para sa na rin, sa rating siguro. Or kasi yung mga tao talaga, parang they only watch the Oscars for the celebrities, di ba? Yung mga hindi naman talaga invested sa mga cinema, ganun. So, okay. Pero sana next time, wag na yun. Next time. Yung performances! I'm just excited. Oh my God. Excited ako doon. Alam mo, I'm gonna admit something. Pero hindi ko maalala kung sinabi ko na ba to dati. Sinabi ko na, hindi ko talaga bet yung I'm just gonna una. Sinabi ko ba yun? O, hindi ko lang sinasabi. Siguro nabanggit mo? Okay, sige. Kasi hindi ko talaga gets na yung mga tao na gusto yung I'm just kidding. Kaya pag sinasabi mo, wait lang ha, wait lang. Stay with me. Kaya sinasabi mo, sana mo na lang I'm just kidding. Pati sinabi ko ba yun? Or si Dennis, sinabi niya, pareho
Talaga? What was I Hindi, I mean like niya, sana manalo. Hindi yung prediction. Okay. Sana manalo, I'm just Ken. Or ikaw din. Hindi ko sinabi yun. Hindi. Basta sinasabi mo na parang pinaulit-ulit mo yung I'm just Ken. Parang Oo. LSS Kasi ka, I'm just LSS siya. Ken. Ganon. Parang, hindi ako nag-agree. Kaya parang, Oo okay. nga. Ganun lang ako. Pero nung pinanood ko to, ayan na. Pero nung pinanood ko yung performance, okay, I get it. Oh my God. Ang fun ng I'm just Ken. Maganda yung production nila. And then yun lang yung maganda. As in talagang nag-all out talaga sila sa production na yun. It reminds me of like yung mga Emmys, yung mga kung sila sa Oscars may monologue ng comedian monologue si Jimmy Kimmel. Sa Emmys kasi, or at least before, sa mga napanood kong Emmys, meron silang musical number lagi sa umpisa. So parang naalala ko na parang sana may ganito din sa Oscars. Sana may ganun din pala sa Oscars. Pero it's not a musical like award show. So parang ayun. Na-enjoy ko talaga yung performance ni Ryan Gosling. Tapos may ano pa sila ni Emma. Oo nga eh. Hindi na naman. May audience participation. Ang cute doon. Sila Greta yung pinuntahan niya. Buti. Dapat lang. May pagbabanta. Dapat lang. Ayun. Tapos, magulat ako na magaling talaga siya kumanta. Si Ryan Gosling. Hindi ko kasi, diba, nabanggit mo na maganda yung may banda siya. Hindi ko alam na may banda siya. So, parang dalawa lang ata sila. Pero maganda. Maganda siya talaga yung doon. Yung vocals. Wow, main vocal. Main vocal na visual pa. Wow! Ano pa, leader? Tsaka Macne. Kaya lahat sa kanya. Nag-solo na lang siya. Ayun. And then, ayun nga si Billie Eilish. Pag-usapan na natin. And then, yung Wazaze. Ay, ganda nung performance na yun. Ako din eh. After nun, nagtingin ako sa YouTube ng mga other performances nila. Like, kunyari sa nakalimutan ko na, basta parang parang siguro special showing lang ng Killers of the Flower Moon somewhere. Tapos nag-perform din sila doon. Parang, alam mo, naiiyak talaga ako. As in talaga, tulo talaga yung luha. I mean, like sobbing actually. Hindi ko alam kung bakit. Pero, kanina lang, nag-autoplay yung Wazaze din in another performance. Tapos, umiiyak ulit ako. Like, hindi ko alam kung bakit. Pero, ayun, emotion. Sabi rin sa comments na emotional daw talaga yung song na, ayun. Naiiyak din daw sila. So, like, I'm not alone. Ayun. Gusto ko talaga yung performance din na yun. And then, I'm just Ken. And then, yung American Symphony. And then, yung Flamin' Hot na, Sino yun? Si Becky G ba yun? Becky G yata yun. Parang, wala lang. Sa'yo, wag na natin pag-usapan. Wala rin yung, apat lang ba sila? Lima pala. Ano yung isa? Yung Wazaze, Billie Eilish, I'm Just Ken, Becky G, and then American Symphony. Ayun. So, wala na. Ano pa bang gusto mo pag-usapan sa Oscars? Wala naman na. And then, Best Director, si Nolan. Ay, oo. First time. So, deserve. Sabi nga niya, parang this is parang the road. Parang hindi. Parang this is the start of something new. Ayun. Parang, I can't wait to see more of him. And then also sinabi ni nanalo sa American Fiction, yung director and writer yata yun. Sa screenplay? Nga pala. Sa screenplay. Nanalo siya. Tapos sabi niya na parang, I hope the studios will risk 10 million budget films. Parang ganun. Wala, naalala ko lang hindi kasi. Hindi naman ganun kasi kalaki yung need na budget para makapag-produce ng magandang film, di ba? Ito, American Fiction siguro. Hindi ko alam yung budget. Pero, feel ko yun nga. Yung pinupoint niya. Kasi hindi naman daw ganun kalaki yung budget nila. And then, parang yun, imbes na makagawa ka lang ng isang film, makagawa ka ng maraming film. Na parang, and then, take a chance sa mga baguhang filmmaker or parang on the rise na filmmakers. You never know, may Christopher Nolan pala dyan. Parang ganun. Or may Martin Scorsese pala dyan in the future. Ganun. Ikaw pala yun. Wow! Ikaw pala yun. Ikaw pala yun.
Naalala ko yung editing. Yung ang bata pa niya, tapos mag-isa lang siyang editor. Tapos yung filmography niya, Ang ganda, no? Na parang, you go, girl. oh my God, sana all talaga. Gusto ko siyang puntahan. Parang gusto ko lang makita kung paano siya mag-work. Para Manood nga po. manood nga. Ghost prod. Parang parang hindi, utusan mo na lang ako ng kahit ano. Ay, blanket na kape. Oo. Pero patingin. For free. Oo. Patingin lang. Ayun. So, is that the end of our Oscar discussion? Okay na ako. Ako rin, okay na ako. It's been 40 minutes. Oh my God. It's 40 minutes. Oh my God, let's go. Ano bang next natin pag-uusapan? Tutuloy pa ba? Joke lang. Tutuloy pa ba natin to? Ikaw, ano ba? Siguro, kahit hindi na lahat. Like, Okay. So, the next topic we have, saglit na lang, is ano ba yung mga favorite naming movies na re-release noong 2023, last year? Yung New Year's Eve namin is, ang ginawa namin is, yung mga nagustuhan namin na pinanood namin noong 2023. Pero kahit anong year yun na nilabas. So, ito, for 2023 lang talaga. Parang kasi nakapag-catch up na tayo sa last year. Kasi may mga hindi pa available, like The Zone of Interest. Di pa siya available online. Poor Things, di pa siya available din sa Pilipinas last year. So, now, I think we've caught up with the releases last year. Gusto mo ba mag-start? Oh, sorry. Okay. So, wait lang. I-rank ba natin? Wag na. Feel ko kahit hindi na. Pero gagawin ko sunod-sunod lang. Sige. Hindi ko na sasabihin na Sige, tapos number. chime in na lang ako. Yung Iron Claw. Yeah, same. Kasi, yun nga parang, before ko siya mapanood, dami ko nakikita na, like, sobrang sayang nga daw yung pagka-promote ng A24. Hindi nabigyan ng masyadong, like, attention. Para, yun. Tsaka yung release date kasi, naging December 2023. So, sobrang alanganin na mapasok talaga sa Oscars. So, madami nang hinayang doon. So, syempre, pagka may ganong buzz na, oh, maganda. So, nung pinanood ko siya, so, alam ko naman siya na about wrestling. So, parang inisip ko na kaya ko to panood yun. Wrestling, kasi go. Kasi parang action movie. Yung, parang hindi, ganon, hindi ako mahilig sa ganong type ng Pero nung habang pinapanood ko, I get it. Like, tas after nung film, parang, di ba sabi ko, tulala ako kasi pinaprocess ko siya. Like, ano ba itong pinanood nangyari, ko? Parang, ang bigat, ang heavy nung Iron Claw. Pero, mas heavy pa daw yung nangyari in real life. Pero, yung sinabi mo, may isa pang brother. Isa na lang, no? 1 or 2 pa One ata. or two. Kasi may nag-message sa akin sa IG about dun eh. Tapos, parang binanggit niya 1 or 2 pa yung brother na hindi na-include sa Iron Claw mismo. So, pag napanood niyo ng Iron Claw, alam niyo kung anong nangyari doon sa dalawang brother na yun. Na hindi na-include. So, like, times 2 or times keme mo pa yung yung bigat. yung grief. Yeah. Pero, ayun. Nagustuhan mo din, di ba? Oo, nagustuhan ko din. Pero, do you agree na sayang si Zac Efron? Oo, talaga sayang. Lalo na yung sa ending part na parang ikakat ko yun. I-blur ko yun. I-blur ko yun. Na-spoil ko. Sorry. Pero kung napanood nyo na yun, alam nyo yung sinasabi kong may sinabi siya sa ending na talaga, masakit or mabigat. Tsaka parang dito napakita yung kaya pala ni Zac Efron to. Pwede pala siya sa ganito. Sana more roles to come na ganun ka-intense. Kasi sayang kung yun na yung kay ni Zac Efron. Yeah. Pwede pa. Tsaka si Josh Brolin. Inis na inis ako sa kanya. Josh Brolin? Siya yung tatay. Josh Brolin? Si Thanos. Siya yung tatay doon. No! Ha? Hindi ba? Oh my God! Shut up. Bakit na-react? Oh my God, ikat mo yan. Hindi ba? Hindi siya yun. yung ano yun? Yung artista sa Mindhunter yun. Ay! Hindi siya Josh Brolin. Ba't ka kasi siya? Hindi. Hindi pa niya
kamukha. No. O baka kasi kilala ko siyang artista kaya hindi ko makita. Okay, wag mo isama yan. O baka na ano mo siya sa Dune. Speaking of Dune, ayun na naman. mamaya. Oh, ikat mo yun. Alin, ko si Josh Brolin. No. Oh my God. Ilang buwan ka na napanood yung Iron Claw? Siya yun nasa isip. Mali. Sabi mo, oh my God, Josh Brolin, Iron Claw, Dune, oh my God. What Back a to run. back. Yeah. Hindi pa na siya. Oh my God. Okay. Yung tatay. Ang galing nung artista dun sa tatay. Visit ako sa kanya. Kaya nga, ano pa nakalimutan ko na yung sinabi niya na, spoiler Pero, nakaka-visit talaga siya. Yeah. Kahit yung ibang yung sa Brothers. Na ano sa Brothers? You mean yung iba na supporting actor? Nakakainis? Hindi. Pero magaling oo. sila mag-acting. Yeah. Okay, medyo napatagal tayo sa Iron Claw. Ikaw, next. Sige, ikaw. All of Us Strangers sa akin. Pero napag-usapan na natin to ililink ko na lang din ulit sa sa taas or sa description. Ay, okay pala kayo dyan. Bahala na. Pero ayun, All of Us Strangers. One of my top sa Feel ko, 2023 release. need ko siya i-rewatch din. Kasi nga nung pinanood natin, ano daw sinasabi nila? Oo. Lalo na, bakit ganun? Pag sa sinehan talaga, yung sound ang grumbled yan. Yung salita, no? Oo. Bakit ganun? Ganun din na experience ko last time sa nakalimutan ko na yung movie. Pero, lagi talaga pag sa sinehan, hindi maganda. Or dahil sa sound system lang talaga nila. Tapos may accent pa sila, doon. Kaya, hindi ko siya panood. Tapos dramatic pa. Diba pag mga drama scenes, may ibang boses. nag-whisper lang sila. Diyos ko lang. Ayun. Okay. Ayun. Pero maganda siya, Next. Sa'yo. Zone of interest. Ito din parang napakatagal naming inaabangan kasi yung yung premise ng film. Hype. Oo. Tsaka yun pa. Then, nung napanood ko na siya, sige, I admit na struggle siya to get through. Sa una, parang routinely. Kasi yun naman talaga yung pinapakita, yung routine talaga nila. Pero maganda kasi talaga yung pagkakagawa. Pero hindi nga siya for everyone. Like, may nakita ako, may nag-rate na 2.5. Bakit? Nahirapan siya panoodin, hindi niya daw kaya tapusin. Hindi naman nga siya ganun ka-accessible. Kung di mo natapos, ba't mo ni-rate ng Ako hindi ko rin-rate yung mga hindi ko rin natapos. Ako din. Kasi parang pandagdag lag. Joke lang. Hindi, pero yung zone of interest, pagka pinanood mo kasi like, magigets mo talaga yung what they're trying to na i-send na message. Kasi yung German family, pinapakita yung daily life nila. Tapos yung background, yung sound lang talaga yung very powerful ng sound sa zone of interest. Kailangan, sabi mo nga, mag-earphones ka, sabi mo. So, yeah. Mag-earphones kaya. And then next is yung holdovers. And then sabi na rin natin to last time. Ililink ko ulit yan somewhere. Ayun, maganda yung holdovers. Although meron diwang may controversy, may issue sa holdovers na lumabas ngayon. Parang like plagiarized daw. Hindi nilabas yung film, pero yung parang meron ng script. Pinabasa daw niya kay Payne. Tapos ang dami daw na parang parehong same story points, story beats, ganun. Although, madami naman sa holdovers na cliche na yung ganun. Pero, ang dami daw talaga na parang talaga parehong-pareho. Ganun. Pero maganda siya. Maganda siya. Kung hindi mo iisipin yun. Kasi nung pinanood natin, kasi yun, wala pa naman ganun like, very recent lang lumabas yung issue. Ayun. Still, feel ko kahit papanoodin ko siya, gusto ko pa rin siya talaga. Ako rin. Hindi ko maiisip yung issue na yun. Ako din. Ayun. At sama, disregard yung joke. Ilabas na rin niya yung movie na yun and then tingnan natin yung pagkakaparehas talaga. Parang ano mo mas maganda. Okay. Next is Killers of the Flower Moon. Napag-usapan na din natin, Killers. Did we? Kailan ba natin ito pinanood? Di ko na maalala. Yung after nung last year pa natin ito pinanood, di ba? Pero hindi ko napanood.
I I mean, hindi... feeling ko na pag-usapan natin. Okay. Sige. Okay, maganda. Sige, Next. Another Kung saan man namin pinanood yun, hindi ko na maalala kung kailan. Feel ko din dun sa New Year's din. Okay. Ayun. Killers. Go, watch. Go. And then next is yung Perfect Days. Sige, go. Take it away. Si Ikaw yung... Wait, parang hindi ko siya maano. Perfect Days? Ang ina-expect ko nga, like, boring siya. Kasi may nagsabi sa akin na papanoodin ko lang siya naglilinis ng banyo. Kasi yung protagonist dito is toilet cleaner siya sa Tokyo. Tapos sabi nga, parang ad lang daw ng magandang toilet the cleanliness of Japan. Yung architecture daw ng CRs, ng public toilet sa Japan. Parang ina-advertise lang daw. Pero in Perfect Days, ayun nga, pero kahit na ganun lang yung ginagawa niya sa like, mostly ng first half, naglilinis lang siya. Yes. Pinapakita yung routine niya. Gigising siya umaga, magliligo siya sa bathhouse, tapos linis pa niya ulit, ganyan. Enjoy siya panoodin. Parang ang calming lang niya. Kaya mahilig ako dati sa mga cottagecore YouTube videos. Parang ganun lang, diba? Magluluto lang sila, tapos maglilinis ang bahay. Lang chill lang, tapos parang titingin lang sa labas ng bintana. Parang ganun yung feel, na parang kung mahilig ka doon, alam ko may enjoy very mo to. Very vibey lang siya. Pero kung inaantok kayo, siguro wag. Kasi nga wala nangyayari. Dapat yung alam mo kung ano yung papasukan mo. Nasa film. Tamang state of mind. Pero like later on naman, may mga nangyari na ikaw na to. Mali-reveal siguro yung kung ano yung story niya. Parang he's not just toilet cleaner. Parang syempre may family siya, may history. May glimpse. May glimpse lang. Konti lang. Parang may hint na kung bakit ganito siya ngayon siguro, ganyan. Parang mag-speculate ka kung ano nangyari sa dati niya. Pero hindi naman siya... Hindi siya thriller. Hindi siya ganun. Hindi rin siya drama. Ano lang, parang chill lang talaga. Ang genre niya is vibe. Vibe. Genre ay aesthetic. Toilet cleaner core. Simulan na nila yan. Oh my God. Okay. Pero feel ko kung ganun yung banyo nalilinisin ko, okay lang ganun trabaho ko. Oh my God, buti wala sila nakitang mga tae-tae doon. Alinis lang. Kasi like, ang naman sa Japan kasi is like, disciplined sila sa ganun. Buti wala siyang doon. Okay. Or di na pinakita. Sana, buti na lang hindi pinakita kasi mawawala talaga sa hindi ganun yung feel ko na parang vibes lang, chill lang. Pag nakita ko yun, oh my God, what is this? Horror. Yeah. Okay. Ay, sa'yo. Anatomy of a Fall. Napag-usapan ba natin? Kasi hindi ko pa siya napapanood Ako pala nakapanood nun. Okay, so napanood mo na. Yung Anatomy naman, kasi nga may grabe din like yung hype sa screenplay. And I get it. Pero ang gusto ko sa Anatomy is like, meron din kasing like after nung film, like mapapaisip ka sa yung mga nangyari sa doon sa film mismo, like yung ending na spoiler kasi. Did she or did she not yun. Kill her husband? That's not a spoiler. Yun talaga yung bagay, yun talaga yung poster nga. Oo nga pala. Yun din sa poster. May patay na tao doon. Pero, ganda ng medyo natatawa lang ako minsan sa Hindi natatawa, pero yung may effect yung ibang court scenes na medyo ridiculous. Totoo. Yung parang they're grasping straws na talaga. Parang si OA mag-theory. Ayun na yun. Sure ka dyan? Joke. Gusto ko ulit panoorin. My God. Pero maganda talaga siya. Parang hindi siya yung, kahit na yung court nga, yung may trials, ganyan. Hindi siya boring eh. Parang maano ka sa, mahuhook ka. Ano nangyari. Kasi habang dumadami yung trials, parang na more na nare-reveal na,
Oh, So, parang mapapaisip ka, so, ginawa niya ba or hindi? yes, Oo. yes. Yun nga yung sinabi ng tao na maganda yung format na hindi nauna. Parang kinakat to yung gano'n. Hindi Parang dire-diretso na. Oo, tayo rin nagsispekulate. Para tayong part ng court na parang habang jury. Oo, jury, Wow. oo. Kapal mo ka. Oo. Na parang tayo rin nakaka-witness ng evidence as they were revealed Ang ganda sa nga court. nun. Ang Execution ganda, oh my nila. God. Ayun. Ang ganda. Di ba, yung meron ding monologue si Sandra Huller na parang, oh my God, like, di ba, tama rin yung sinabi ko, di ba, sa review ko, na you really can take your eyes off of her or off of the screen dahil dun sa performance niya, parang ang galing niya talaga ng like yung character niya, yung performance niya. Your generosity hides But, something meaner and 30 year? dirtier and meaner. Mali. Hey. Sandra Huller Juniors. Kung hindi available si Sandra, pwede na tayo. Ano tawag sa ganun? Yung ikaw yung yun nga bakat. Understudies. Yan. Okay. Sa akin naman, next is yung Fallen Leaves. Although, alam ko hindi, di ba, hindi mo naman to, ano? Wala lang, nagustuhan ko lang, saglit lang to. Gusto ko lang yung Fallen Leaves kasi nung una, ang weird kasi ang monotone nila and then parang walang urgency yung pagsasalita nila. Pero parang over time, nagustuhan ko yung Fallen Leaves kasi of how parang weird they acted. Parang yung, ang weird lang ng actors and then yung, ayun. Na-realize ko nga na parang may Yargo vibe. Yun, yung Fallen Leaves. Oo. Parang, nung pinanood ko yung Sacred Deer, Killing of the Sacred Deer, parang ganun, ang monotone din nila. And then parang wala ring urgency sa mga sinasabi nila. So, yun, sa Fallen Leaves. And then, hindi ko naman gets yung sinasabi nila na rom-com. Rom-com ba to? Sabi nila rom-com. Pero hindi naman siya rom-com na parang anyone but you or something. Hindi ka kikilig. Hindi ka kikilig. Ano lang. Parang masa-stress ka pa sa kanila. Oo, kasi hindi sila hindi, nasa plot pala yun na parang lagi sila nagkakasalisi or something na parang hindi natutuloy yung pagiging jowa nila, magka-jowa nila. And then parang may intervention na ni God or something, na universal intervention na kayo na kasi, parang ganun. Parang ganun yung yung story or the way the film flowed. Ewan ko. Basta yun, nagandahan ako sa Fallen Leaves. Ikaw, next. Monster. Ay, wala ako. Wala. Okay, siya. Yung Monster, si Coreda? Hindi ko alam paano basahin yung name niya. Yung sa Shoplifters. Tama ba? Oo. Baka mali. Pero alam ko nasa Shoplifters. Oh. So, yung Monster kasi is, magsa-start off siya as, hindi man to spoiler, na yung single mom kasi yung mom nung batang bida. And parang habang nag-unfold yung story, parang nare-reveal sa atin na parang minamaltrato siya nung advisor. Hindi mo pa napanood? Hindi, I mean, hindi ko pa napapanood, pero hindi ko alam yung plot. Spoiler. Okay. Hindi ko alam yung plot niya. Oo. Parang, ayun nga, parang may ginagawang mali sa kanya yung teacher niya. Oh. Pero, kasi, ang daming nag-unfold sa story. Parang as in, yung una kasi is, parang point of view nung nanay niya. So, syempre, si nanay, syempre, mako-concern siya sa anak niya, like, punta siya sa school, may reklamo, ganyan. So, yung side niya lang yung kita natin. Then, yung next na ipapakita is yung point of view ng teacher. Ayoko mag-spoil kung ano talaga nangyari sa point of view ng teacher. Pero, medyo mapapaisip ka kung ano ba talaga yung totoo na nangyari pagka pinakita niya yung point of view ng teacher. Tapos, pagdating sa third, yung bata. na point of view na nung bata. Which is, ano yung pinaliwalaan mo yung bata? Yun talaga yung totoo. Yun talaga yung totoo. Actually, kumbaga, siguro yung kada point of view is kung ano yung truth sa kada character, kung sino yung nagbibida sa part na yun. Ganon. Pero yung like, pagdating sa
third act nga, since yung point of view na nung bata, ay yung bata yung may alam talaga kung ano nangyari. Kasi siya yung nagsabi sa nanay niya nung nangyari. Siya yung ginawa ng teacher niya, ganun. Pero, dun ipapakita kung ginawa ba talaga nga ng teacher? Kasi pagdating sa teacher na point of view, mag-speculate ka kung totoo ba o hindi. Kasi point of view ng teacher. Oo, dinedeny ng teacher. Tapos, yun nga, isa bata. Ano siya? May pagka-heartbreaking. Yung sa hindi pala may pagka-heartbreaking siya. Kaya ayoko panoorin pa eh. Kasi bata pa sila, dalawa silang bata na lalaki. Tapos, grabe. Ayoko na feel ko masyado ng, madami na kayo masyado idea na i-expect sa monster. Pero nakita mo yung sa Japan yung award show, yung nanay, siya yung nagbasa ng nominees. Kasama siya sa nominees. Tapos siya nanalo. Parang yun na parang in-accept na rin niya. Nasa stage na siya. So, in-accept niya na nasa stage siya. Ayun, wala lang. Di ba pagka ganun, sila din yung nag-aabot? Ito siya, inabot niya siguro sa sarili niya. Di ko na maalala yung video. Basta siya rin nanalo. Ayun. And then, yung sa akin is, Are You There, God? It's me, Margaret. Hindi ko alam na, hindi ko alam na, like, nagustuhan mo siya na nasa top 5. Hindi naman siya top 5. Okay. Random ba to? Random basta naman. Nasa top 10. Hindi ko naman siya talagang gustong-gusto, pero na-appreciate ko yung, yung... Ako din. Pero ang ganda niya. Ano lang niya, parang happy lang niya talaga movie, na parang, ano mo yun, pag gusto mo lang maging chill and then sumaya ka lang. So, ayun. Gano'n lang yung vibes niya. Pero at the same time, maganda pa rin. At the same time, maganda pa rin. And then, nabanggit mo nga rin yun. Ililink ko lang kung sabi natin yun. Sa 2023, ano yun? Nabanggit mo doon na parang she parang hinahanap niya kung ano ba talaga yung religion niya. And then yung puberty. Talagang coming of age. Coming of age talaga na on all aspects talaga. Parang maganda. Ang saya panoorin. And then medyo nakakahiya din. Kasi alam mo yun? Ginawa ko yan. Ayun nga, parang ganyan din yung na-feel ko noon. Na parang bumabalik sa akin lahat. Na parang ayoko panoorin. Pero at the same time, nag-enjoy ako kasi nakakatawa. Kasi nakaka-relate ako. Oh my God. Ayun. Ikaw naman. Ay, ito talaga, i-link na lang. The Missing. Kasi parang lahat na, parang halos lahat ng episode last year pinanggit ko to. Ayun, The Missing. Okay, go. Nasa Netflix na siya. So, panoodin niyo sa Netflix. Yes. And then sa akin, yung In My Mother's Skin, mapapanood siya sa Prime. Filipino horror siya. And then, parang hindi ko naman siya talaga nagustuhan. Pero linagay ko lang dito kasi na-appreciate ko yung the way they made it. Parang gano'n. Kasi hindi siya yung takutan. Parang, anong rate mo dito? Ano rating mo? I don't know, 4 maybe? Wow. Gano'n? Parang, hindi siya takutan na jump scare. Hindi siya jump scare. Ano lang, naalala ko yung mga elevated horror sa Hollywood. Yung mga ganun yata yung inspiration niya na parang basta panoorin niyo na lang. Ano ba? Parang ang tagal ko na kasi hindi ko na narinig to. Yes. Tapos maganda rin yung shots niya. Dapat pala yun yung sinabi. Di ba nagtanong ka sa akin? Na ano yung magandang Filipino movie na maganda yung shots. Feel ko pwede pa mahabol. Pwede din yun. Ang title? In My Mother's Skin. Mother's Skin. Kasi ko Mysterious Skin yung di ba may movie gano'n? In My Mother's Skin. Ayun. Maganda rin yun. And then, maganda yung costume ni Jasmine Curtis. Kasi siya? Ano siya? Parang panahon ng Japanese and then parang naghihirap na yung family nila. Sa gitna sila ng bundok and then naghihirap na. Parang wala na silang pagkain, etc. May sakit na yung nanay niya, tas wala yung tatay niya, parang dinukot or something, ganun. Halmat ako na. Tapos, sa gitna ng bundok, nakakita siya ng fairy. Si Jasmine Curtis yun. And then, ang ganda ng costume doon. Kasi parang minimimic niya yung yung statue ni Mama Mary siguro yung statue. Yung may malaking ganito. Yung parang halo sa niya. Parang gano'n yung itsura niya. Maganda. So, ayun. Naggawa sila ng deal na tutulungan niya yung and then may kapalit syempre.
and then may curse. Ganon, parang ganon. Maganda yung ano. Although, baka isipin mo boring, may mga times talaga doon na boring. Pero like, overall, I can appreciate na kung ano yung ginagawa nila. Okay, next. Last na to kasi nabanggit na yung Perfect Days. Poor Things. Siyempre, hindi mo wala. Arte. Ito din kasi like isa sa yung parang sobrang tagal natin nag-look forward. And although nagandahan naman talaga ako sa kanya, feel ko, yun nga, yung nabanggit mo na, feel ko na masyado tayong, ang tagal na natin na nag-look forward. Ang taas na sobrang ng expectations. Kaya hindi ko siya na 5 out of 5. Pero 4.5 naman. Ako rin. Kasi parang maganda naman talaga yung Poor Things. Pero yun nga, feel siguro dahil sa expectations, naapektuhan ako doon. Pero yung Poor Things, very, very Yorgo. Very Yorgo yung ano niya, vibe. Wow, vibe na naman. Pero, parang, very Yorgo siya, pero at the same time, different pa rin naman. Tapos, yung, parang ito yung first, hindi. Parang bigger than the favorite to eh. Kasi yung budget? Yung, like, tsaka yung, like, as in yung buong story. Oo nga. Pero yun nga, yung Poor Things is, nakikita mo ba yung controversy dito? Na? Kasi nga, like, bata si Bella, ganyan. Pero yun nga, kasi yun nga yung point. Na mabilis. Diba? Nga, pero, gusto kay Emma Stone. Alam ko na-mention na si Emma Stone. Pero, gusto ko talaga yung ano ni Emma Stone dito. Very, yun nga, very natural. Like, parang makikita mo lang na tumatagal na dahil sa yung sobrang haba na ng buhok niya. Doon ako nag-ano nung time eh. Kung gano'n nakahaba yung buhok niya. Tapos, very, ang subtle lang nung changes. Pero makikita mo na, ayun, doon yung change. Gugulat ka na lang na parang, although subtle siya, hindi mo talaga mahahalata. Tapos pag nahalata mo, ay, naglalakad na siya na maayos. Sobrang layo na sa previous pala. Ay, nakakapagsalita na siya ng maayos. Parang hindi ko napansin dahil sa sobrang subtle niya. Ayan. Ay, aside naman sa performance ni Emma, maganda yung production design, maganda yung technical aspects ng film. Maganda siya tingnan. Wala akong reklamo sa Wala akong reklamo. Oo. Pati yung mga, like, yung mga chapter breaks. Kahit na chapter breaks lang, ang ganda pa rin ng itsura. Madami nga, meron yun like yung screenshot ng lahat ng ano. Okay. Sobrang, ang aesthetically, sobra. Oo. Okay. So, pero yun nga, siguro yung, gets ko kung ba't may mga controversial takes. Nakikita ko kung bakit. Pero, pero naiisip ko na lang, yun din naisip ko na nun kasi diba nung after natin mapanood yung Poor Things, yung sinesearch ko yung sa Letterboxd reviews, yun nga pinoint out nila yun. Kaya yung sabi ko sa Letterboxd, parang mixed emotions kasi ang weird nga na talaga ng ganun. Pero ngayon, parang iniisip ko na lang, mabilis lang talaga siya mag-age. Makaganon na lang. Makaganon. Parang gina-justify ko lang sa isip ko. Mabilis siya mag-age, so yung maturity niya is parang appropriate na. Pero yun nga, aside nga dun sa like yung growth ni Bella as a character, like pinapakita kasi na bad guy nga kasi yung mga tao sa paligid niya, ganun. I mean yung mga lalaki. Yung mga lalaki lang naman yung dun epal. Parang naman, true to life. Ayun. Ay, kayo, panoodin nyo na lang. Bahala kayo kung ano maisip nyo. And then, pag panoorin nyo, wag yung kasama. Baka nasa Disney Plus? Oo. Nasa Disney Plus kasi. Make sure na wala yung parents nyo. Oo, wala yung mga walang bata. Dapat kayo na lang siguro mag-isa. Kung gusto nyo may friends, pero ayun na lang. Oo. Kasi, hindi nyo i-expect yung mangyayari. Ayun. Okay, so, wala na. What should we do? It's already 108. 108 so, na. So, actually, surprise! Surprise, guys! Surprise!
season finale na. Okay. Kala mo, ganda na season finale na pala. Oo. Hindi na kami babalik. Joke lang. Tapos na. Indefinite break. Joke lang. Ano lang, Cancelled. may short break lang din. Kasi since tapos na rin naman yung award seasons. Oh my God, the award season, parang ang sobrang haba ng award seasons. Hindi ko alam kung dahil siguro ang nagpe-pay attention ako ngayon. Or bakit sobrang ang tagal? Tsaka Okay. para makapagpahinga naman siya mag-edit. Tsaka wala na kami maisip na episode. Oo Charot. nga. Ano naman, comment down below mga recommendations naman Mga kayo. kailan, siguro Siguro around, 3 months, 2 months. feel ko mga early June or late June, no? Kasi magtatayuan pa kami. Oh, sige wag mo i-jinx ha. Pag yan, na-jinx mo. Bakit? Hindi pa, mapapasa Malay tayo sa mo, hindi immigration. Yun nga. immigration. Di ba lang, Kausapin hindi ako kami eh. makapasok. Ayun, wala lang. Take 2 talks in Taiwan. Sabi ko, Akala ko may episode na gagawin. vlog. Sabi ko nga, Gusto mo mag-vlog? oo. Sige. Tapos naiyan. Yun nga eh. Pero ayun nga. Sabi ko nga, sabi niya gusto niya daw manood ng Yee. Tapos sabi ko gusto mo manood ng Taipei story. Tapos ilalog ko. I'm in Taipei tomorrow. Flex lang. Tapos i-rewatch mo. Tapos may sabi doon, immigration officer didn't get let me. Katok Yun lang. yung mga arte. Sa May pa naman yun. Share ko lang. Pero, ayun Ayun nga. nga. So, Short break break. muna kami. And then, pero sa pagkabalik namin, sana bumalik kami. Bakit hindi siya? Sana bumalik sa kami. Meron kami namang naisip na concepts sa mga episodes na gusto namin gawin. Pero leave your recommendations din below. Ano bang mga episodes na naisip natin? Yung mag-explore kami ng film sa iba-ibang Southeast Asian country. Oo. Like yung goal talaga Tsaka namin local. yung goal talaga namin is buong mundo. Pero magsa-start kami sa Oo, Southeast Asia. Kalma lang tayo. Kalma lang. Southeast Asia, like 10 countries na agad yun eh. Pero ayun. Tsaka ano naman, wait, may sabi ka. During our break, yung may mga shorts na nakapost sa YouTube, tsaka sa Instagram, tsaka sa Facebook. And yung mga nakapost na yon, like, nag-set up na kami ng TikTok account. Yes, TikToker. Gen Z. Ayun. Tsaka may, yung ibang shorts na hindi pa na-upload is, ayun, i-post pa rin namin. Para meron pa rin content kahit pa paano. Oo. Ano na nangyari pala sa Twitter? Ang hirap, hindi ko ang hirap sa Twitter. Wala akong maisip na ito-tweet. Delete nga natin. Ayun nga, sa TikTok meron. Okay. And then, Tsaka, ayun, ha? yun dun, ang arte. Ayun dun. Sige. Oh my God. Ano din niya yun dun. Ayun nga, may isasend ako sa yung TikTok na ano. Hindi pa pala tapos. Sorry. Hindi, sige. May papakita ko sa yung TikTok mamaya. Ay, i-discuss natin yung dun. Kasi kanina pa namin parang biglang gusto isingit. Oh, pero parang dalawang hindi beses pa- yata hindi pa natin dapat. nasabi. Tapos sabi ko, sige, next. Mamaya, may mamaya, papakita ko mamaya. sa yung TikTok tungkol dyan. Sa ano, hanapin ko nga. Hindi ko explain. Parang may babae sa video na ano, nagpa-practice siya na ano, don't talk about dun before going to ano, ganyan. Parang nagpa-practice siya na wag banggitin yung dun. Kasi once you start talking about dun, hindi ka natitigil. Tapos baka gusto naman pag-isapan ng ibang tao din yun dun. Pero not in the way you want to talk about dun. Kaya don't talk about dun. Nakagay yung TikTok na yun. Okay. Okay, Pero pero yun na-feel ko kanina. kasi ang ganda talaga ng experience natin eh. Wait lang, gusto ko sabihin experience like before watching dun. Like before watching dun, like nag-book pa tayo ng ticket. My God, ang hirap mag-book ng ticket. Ang hirap ba? Mahirap ang Ilang oras yan. Ilang oras, mga I think 5 hours. Mga ganun. I think 5 hours akong namroblema sa ticket kasi namali ako. Ay, hindi, nung una,
Testing lang kasi Te-testing dapat. lang natin. Oo. So, nag-click ako ng 2 seats and then parang tiningnan ko, ay wala namang PayPal dito na walang yung mode of payment, like hindi parang credit card lang. Nag-expire na yung login, ganun. Ayun. Tapos, nag-back ako, ganun, back. And then, nung naisip natin na, pwede naman pala ganitong mode of payment, bumalik ako. Tapos, taken na yung 2 clinic ko. Parang, wait, tayo to eh. Parang gano'n. Oo, sure kami na yun yung pinindot niya kanina. Ako talaga yun. Kasi wala talagang kumukuha ng kahit anong ticket sa buong Tsaka take note, sobrang konti lang. Sobrang konti. Oo. Like, 5 lang ata kami nanood nung day. oo. Actual Pero, day. yeah. Oh my God, di ba? Like, why? Bakit 5 lang tayo? Like, sobrang sayang ng Panoodin nyo talaga yun dun. Seryoso. Panoorin nyo talaga yun dun. Nagka-campaign na ako. Let's go Oscars. Sobrang seryoso ang pagkasabi mo. Ikaw na-realize. Akala mo may namatay or something. Ayun. Ayun na nga. Tapos ayun nga. So, 5 hours ako kinausap ko pa yung something dun sa email. Tapos hindi niya mag-gets yung sinasabi ko. Sabi ko, like, whatever, we can't do anything about it na. So, nag-click ako noon. Ayun na. Nakapag-book na ako ng ticket na ibang seats. And then, mas maganda pala naman pala yung Maganda seats naman yung seat na yun. Ayun. So, ang ganda ng experience, no? And then, pinanood kasi natin yun sa A-Giant. And then, ang laki ng screen. And then, maganda rin yung sound. Ayun. Ano pa? Ayun nga. Yung nga na, yung nakailang ganun ka habang nanonood. Nakasandal ka, tapos mamaya nakaganon ka na. Gano'n pa. Kasi meron part na nakaganon ka. Tapos ako nakaganon. Kasi parang yung puso ko, parang napipin down ako. Parang, I can't take this anymore. Sabi ko kay Julia, Julia, gumanon ako sa'yo. Pero maganda talaga. Kahit nasabihin mong, grabe yung hype. Pag pinanood mo, magigets mo talaga. Parang ma-reach niya pa rin talaga yung expectations mo. Bilang ka. Feeling ko. Ginajudge ko yung mga nag-rate. Sure. Pero yun nga, like, para talaga siya, ang unforgettable ng experience sa sinihan nung pinanood yun dun. Gusto namin siya panoodin. May pa rin kami, dun withdrawals. Kailan pa namin pinanood yun? Parang first week ng March. First day sa Pilipinas, no? Parang, February 28. Yata? Basta alam ko sinabi mo, wow, first day. Oo. Feb 28 namin siya pinanood. Ngayon, March 15 na. Gusto pa rin namin siya panoodin ulit sa IMAX. Oo sa nga, IMAX gusto naman. talaga mag-IMAX. Mahal kasi. 700 plus. 750. Oh, 750. Dapat. Yung Oppenheimer kasi last year, 690 pesos lang. I mean, malaki na yun. Pero, ang laki nung jump agad. Ay. Pero, worth it. Go. Kung may pera kayo, panoodin nyo sa IMAX. Galing din lahat ng performance. Lahat sila doon. Medyo sa akin medyo ang random ng feeling ni Christopher Walken. The Emperor. Parang kahit sino pwede ilagay na lang na actor doon. Pero yung vibe niya kasi hindi siya, ina-expect ko kasi pag Emperor nakakatakot. And wala siyang ganun. Ang frail niya tignan. Pero kasi diba, sa mga interviews ng cast, sobra silang natatakot kay Christopher. Kasi siguro sobrang sikat niya, sobrang legendary siya. Pero like, as a watcher, or dahil katakot din daw kasi like yung vibe niya pag kinakausap like in person. Kaya takot sila. Kasi ang impression ko na kay Christopher Walken ngayon, na hindi ko na siya masyadong napapanood sa movie, yung mga impression sa kanya, like, Christopher Walken. Mga gano'n na lang yung impression ko sa kanya. Kaya parang hindi ko siya masyadong ma-take seriously. Pero, parang hindi naman ako nakadistract sa kanya. Hindi naman siya na-distract. Hindi naman ako na-distract sa kanya doon. Hindi naman distracting. Parang yun nga, parang okay character. Okay lang. Okay casting. Joke ang kapal. Gusto ko panoorin yun doon na kay Fincher. Lynch. Kasi ako lang doon yung sandworm scene yung... Oh my God, may sandworm scene. Hindi ko alam yun, okay? Hindi ko alam. Nakita ko lang yung, masaspoil ko, yung bata at the end of the Okay. Alam mo yun, meron yung version kay David Lynch na, ang weird lang na parang, nag-use ng voice yung bata. Parang, ang evil, parang siyang tiyanak, nakakaano. Ayun.
And then si Austin Kami Butler. na nasa isip ko na Oo, si Austin Butler. Magaling siya. Ano kong video? Fade Rotha? He's psychotic. Ano naman nakasave sa phone na edits na. Oo, ang galing. Ang galing niya. Nakakatakot talaga siya. Mm-mm. Pero, more. Mm-mm. Sana. Sana. Kahit na, I'm not gonna spoil anything, pero sana more. And then, hindi ko pa napabasa yung books or anything. Gusto ko rin basahin yung books. Pero, ang dami kong hindi ko pa nababasa dito na nakatambay lang na books. Si Timothy. Pa. Parang Si alam naman Timothy. natin na magaling siya pero nung that scene, Pero- malalaman mo yung scene na tinutukoy namin. Pero nadala niya, no? Oo. Sobrang niya nadala. Parang may presence talaga siya. Oo. Kahit na ang payat-payat niya, alam mo yun? Parang Parang, ng presence niya kahit Oo. na oo. na parang, okay, deserve ni Timothy. And then, yung may sinad ko sa aking TikTok na pinag-mash up si Willy Wonka tsaka si Paul. Parang, sabi My mo, name is Paul Atreides. listen up. And, ganun. Tapos, naghahari ako. Tapos sabi, ba't ka tumawa? Sabi ko, Kasi "Tatawa ako eh." nagatahan ako sa edit sa pagka-transition kay, Natawa kasi ako kay eh. Paul. Tapos tinignan ko yung comments, natawa ba sila? Hindi naman. Ako lang. Oo. Hindi ko lang talaga maano si Wonka. Si Lady Jessica, Ay, si pangalan Rebecca nun? Ferguson. Si Rebecca Ferguson. Gusto ko rin Ang cool yan. niya pa as a person. Mm. Gusto ko yung nakikita siya sa timeline. Ako din, same. Parang siyang alam mo yung, parang vibes, friends lang yung vibes niya. niya. Oo, yung pakipag-usap niya sa mga interviewers. And Pero then, at the same time, Ansley, nung sinasabi niya. oo, parang, gusto ko siyang makaibigan. Ganun. And then, sino pa ba yung mga nandun? Zendaya. Okay lang din. Yung performance niya, not very, parang, wow, para sa akin. Oo, tsaka din kasi like, yung character niya is quiet, lang. Same, yeah. Like, subtle lang din. Yes. Si So, Florence. Florence, yeah. Florence, bigger role. Hindi naman kasi natin siya masyado nakita, pero Kaka-bigger role daw siya sa Messiah, di ba? Pero with naman sa script na meron siya sa Okay part naman. 2. Okay din. And then, sino pa ba? Si Wag na. Modib. Ay. Si Javier. Yeah. Javier Bardem, something ganun. Galing niya. Like hindi comedy, pero Naging comedic relief naman siya, di ba? Siya yung No tinuturing way. na comedic relief. Kasi nakakatawa siya actually. Actually, Nakakatawa ka alam sa kanya, mo, pero alam mo, habang natatawa tayo doon, since 5 lang naman tayo, wala tayong naririnig na tawa. ano ba? Wala akong paki sa kanila eh. Pero parang tayo lang yung maingay. Oo, nakakahiya. Ang ingay nga. Nagkakapasok pa minsan. Katabi natin to sila. Ayun nga, hindi sila natatawa or wala tayong naririnig na reaction sa kanya. Kaya parang, Nonchalant sila. tama ba na natatawa tayo? Parang, ganito ba yung Ang serious nila. Serious sila. Panoorin niya talaga yung Oo. Dune. Serious. Ayun. Maganda kasi talaga. Todo campaign. Naalala ko yung sa ending, kung alam niyo yung, kung napanood niyo na yung Dune 2, may ending dun na kay Fade Rotha and Modib. Hindi ko sasabihin ko sino yun. Ay, alam niyo pala yun. Alam niyo, nabanggit na pala. Yung sobrang, Tapos ako, nakaupo lang ako doon. Tapos ikaw, oh my God. Oh my God, Julia. Pero, bago kayo manood ng Dune 2, siguro, kung hindi nyo mapapanood kung napanood nyo na yung Dune 1, edi mas maganda. Pero, kung napanood nyo na yung Dune 1, mag-recap kayo ng Dune 1. Kung hindi pa, syempre panoodin nyo muna. Para maintindihan nyo yung Dune 2. Kasi ma-enjoy nyo yung Dune 2. Ano yun di ba, like, magkadugtong talaga. directly, parang direct sequel or something. Kasi part 1 and part 2 talaga. Baka di nyo magustuhan kasi pag like, di nyo nagigits yung nangyayari. Oo. Kung may time kayo panoorin, i-rewatch yung 1 na lang. Mm-mm. Kasi, alam mo, nung rewatch ko yung 1, naiyak ako dun sa part na kay Josh Brolin. yung invasion ng
Yung invasion, tapos mayroon dong shot si Josh Brolin na naglalakad siya. And then meron sa background na, doon naiyak ako doon. Parang, oh my God! Ang cool kasi ng shot. ulit. Ang Bago cool, tayo mag-rewatch ng Dune 2. Wow, may pero. Ang cool lang kasi. Tapos diba sa Dune 2 din, merong part doon na sobrang grandiose, sobrang laki kasi. Alam mo yung ma-overwhelm ka sa kalakihan ng mga nangyayari sa Dune. Yun, parang it will bring you to tears din. Ay, oo, yun nga. Naiiyak na kami sa ganda. Oo. Alam mo yung parang, is this true? oo, parang, alam mo yung feeling na sobrang liit mo lang. Tapos parang makakakita ka ng God. Parang gano'n. Isa sobrang laki na parang may iyak ka. Or not. Baka kami lang yun. Ewan ko. Pero grabe yung like as in third act. Buong third act. Wow. Pero syempre maganda din yung una. Pero wow talaga yung third act. Uy, gusto ko panoorin yung Lynch. Gusto ko na rin panoorin yung 1 and 2. Gusto ko basahin yung libro. Ang dami ko gusto. Parang gusto ko mag-consume lang ng Dune. Alam mo yun? Ayun. So, tapos na ba ang episode na to? Ang kalat ko Okay na season finale naman. May excuse. Parang every episode naman. Parang walang nothing special naman dito sa season finale. Ayun. Mag-vlog kami sa Taiwan. Diba? Sana matuloy kung hindi mahiya. Ano yung vlog? Nag-usap na ako sa vlog. Vlog na gano'n. Nagsasalita talaga. Bahala na. Kasi may mga vlogs din na parang, di ba, Clips yung no lang, talk. tapos, Tapos yung lang. Pero, I mean, pag mag-vlog naman tayo, wala naman nakakilala sa atin. Oo, tsaka di man lang tayo naintindihan. Pero i-judge pa rin tayo. Baka di naman sila ganun tayo dito lang sa atin, sa Pilipinas. Baka. Ayun. If nasa Taiwan ka, wow, international. Oh my God. If you're Taiwanese and you have a podcast about movies, ayun. See you. Hit us up. Akala mo. Let's go lang. Kadiri. Ang kapal na mukha. Nagko-collab na. Tapos international. Ayun. Okay. Okay. So, see you in a few months. Yes. And I hope you enjoy Follow us on TikTok. Oo nga pala. Mag-sayo kami doon. Oh my God! Okay. Okay, bye-bye. This is Julia. And Kyra. This is Take Two Talks. Bye-bye, bye-bye. Ang gulo.